this is a year-end sermon, no, mga kapatid. Now, in 2023, if you will ask me, do I have disappointments in 2023? Yes, I have many disappointments in 2023. In fact, I can summarize those disappointments in 3 U's. Una, unmet goals. I have unmet goals in 2023. Unrealized dreams. May mga pangarap ako noong 2023 na hindi ko natupad. And unfulfilled expectations. Meron akong mga inaasahan na hindi rin natupad. So, when talking about disappointments, I have my share of disappointments in 2023. But then, disappointment is an opportunity for resilience, wisdom, and personal growth. Embrace it as a stepping stone to your success. Ibig sabihin po nito, in Tagalog, yung kasiphayuan ay isang oportunidad para lalo tayo maging matatag, maging matalino, magkaroon ng personal na paglago. Ito'y yakapin mo at gawin itong tugtungan para sa iyong tagumpay. Naunawaan po natin, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, na in 2023, if we will look back in 2023, there are victories and failures, there are joys, laughters, and tears, and yet, all of these things that happened in 2023 are somehow, we can say, ordained by God. Because if we are living, listen, if you are living in the center of the will of God, there is no such thing as an accident. Tagalogin ko po kung tayo po ay nabubuhay sa gitna ng kalooban ng Diyos, walang masasabing aksidente. Lahat yan ay nasa kalooban ng Diyos. Sabihin ng iba, pastor, ang papangit na nangyari sa buhay ko. Umaattend nga ako ng church, pero bakit ang dami kong kabiguan? Bahagi yan ng paglago. Bahagi yan ng kalooban ng Diyos para sa iyo. Now, let us talk about Philippians chapter 3, 12 to 14. That is our key verses here. Philippians chapter 3, 12 to 14. Now, Paul was using the image of a runner. When he wrote Philippians chapter 3, Paul was thinking of a runner, mananakbo, isang taong tumatakbo sa sports, no? So, ang gusto niya ituro sa atin dito, mga kapatid, sa Philippians 3, 12 to 14, paano ba tayo makakarating doon sa finish line? Naunawaan po ninyo. How can we reach the finish line? From the starting point up to the finish line. So, una, sinabi ni Paul in Philippians chapter 3, verse 12, we need to have dissatisfaction with complacency. Philippians 3:12, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. Para sinasabi ni Paul dito, hindi ko sinasabing narating ko na. Hindi ko sinasabing na-achieve ko na yung aking mga pangarap. Kung hindi, ang sabi dito, patuloy pa rin ako. Patuloy pa rin ako na nagsusumikap na abutin kung ano yung layunin ng Diyos para sa akin. So, in a way, Paul was saying, we need to be dissatisfied with our complacency. So, what is complacency? Or what is a complacent attitude? Sa Tagalog po ng complacency ay pagiging kontento. So, what is a complacent attitude? It's feeling so satisfied with your own abilities or situation that you feel you do not need to try any harder. A cold attitude, insensitive, disinterested, mindless. Yung bang parang, okay na yan. Sige, okay na ako dito, wag niyo na ako hilahin dyan. Kayo na lang. Sige na, kayo na lang. O hanggang grade 12 lang ako, kayo na lang. Ayoko lang mag-college. Or okay na sa akin dito na utusan. Okay na. So, pero mga tao, hindi na masama yun, pero may mga tao na walang pangarap eh. May mga tao na wala bang ambisyon man lang na umasenso?
And what do you mean by complacent people? Complacent people are compromising people. When you say compromising, kasi nga wala na silang pangarap sa buhay, walang plano na umasenso o umangat man lang, okay na sa kanila. Kasi they compromise. Kahit mali yan, okay lang, sige. Kung saan kayo masaya, okay, magbisyo kayo, okay lang yan. Mag-inuman kayo dyan, okay lang yan. Sige, okay lang. Gawin nyo kung ano yung gusto ninyo. Wala akong pakialam sa inyo. Ito yung mga complacent people kasi kontento na nga eh. Baga, walang pangarap sa buhay, walang inaasahan, walang pakialam. Naunawaan po natin, cold-hearted, insensitive, mindless. These are complacent people. Kumbaga, mag-Bible study kayo dyan, sige, kung anong gusto ninyo, huwag nyo na ako isama dyan. Umattend kayo ng church, sige, umattend kayo ng church, huwag nyo na ako isama dyan. Mag-discipleship kayo, mag-Zoe kayo, mag-life group kayo, kayo na lang, huwag nyo na ako isama dyan. Kasi ako wala akong pangarap umasenso sa aking buhay Kristiyano. Kayo na lang. Gumawa kayo ng kasalanan, sige lang, kung saan kayo masaya. These are complacent people. Pangalawa, these people are below average people. Below average. Kasi nga walang pangarap eh. Ang mga trabaho nila, below average. They are not expecting or aiming for excellence. They do not want to hear yung sabihin na, wow, good job. Hindi. Kumbaga, mga below average nga eh. Walang pangarap eh. Complacent eh. Okay lang sa kanila, kumain ng 3 beses sa isang araw eh. Below average. Yung sumweldo ba ng 15 katapusan, okay na yun sa kanila. Wala silang pangarap na ma-promote, mabigyan ng award. Kaya nga, ang mga trabaho niya, below average. Walang excellence. Pangatlo, these are goal-less people. Walang goal sa buhay. Okay? Wala ngang layunin sa buhay. Walang tinatarget eh. Alam po ba ninyo, in 1979, paborito ko tong illustration na to. This is a true story. In 1979, the graduates of the MBA program at Harvard University were interviewed. According to the interview or the research, only 3% of the graduates had written goals and plans. Okay? 13% had goals, but they were not in writing. Hindi isinulat. Okay? Fully 84% had no specific goals at all. So, ibig sabihin, yung mga graduates noong 1979 ng MBA program at Harvard University, 84% had no goals. Then after 10 years, ang tawag dito, tracer study. So, 13% who had goals but which were not in writing were earning on average of 2 times more than the 84% of students who had no goals at all. Ibig sabihin, yung 13% ng mga gumraduate na meron silang goals pero hindi nila isinulat, they earn 2 times more than the 84% na walang goal, walang isinulat yung mga graduates ng MBA program. Pero ito nakakagulat. The 3% of graduates who had clear written goals when they left Harvard were earning on average of 10 times more than the other 97% of graduates altogether. Yung 3% na nagsulat ng kanilang mga goals nung pagka-graduate nila nung MBA program nung Harvard, ang sabi doon, they were earning 10 times more than all the combined 97% graduates of MBA program in Harvard. What was the difference? Please listen, intindihin niyo yung sinasabi ko. What made the difference? The difference was they wrote their clear goals. Isinulat nila yung mga plano nila. Naunawaan po ninyo, ako po, when I do my Devo, my daily Devo, lagi ako nagsusulat ng mga goals ko. Lagi yan. Okay? Kapag binasa niyo yung aking devotional journal, ang daming puro figures dyan. Puro figures. Ang dami kong mga plano sa buhay. Ay, sinusulat ko lahat yan. Pinagpe-pray ko yan. Magugulat kayo kasi libre naman ng mangarap. Talaga, ang dami kong pangarap. What's the danger of complacency? Complacency is living a less than ordinary or boring Christian life that leads to less than what the Lord requires of you. Ito yung kapahamakan ng ikaw ay kontento ka na lang. The danger of complacency. Ibig sabihin, nabubuhay ka ng isang buhay na less than ordinary. Ibig sabihin, hindi mo ikinabubuhay yung buhay na dapat na inaasahan sa iyo ng Panginoon.
Look at the context of what Paul was saying. Ang sabi, balikan natin Philippians 3:10-11. Ang sabi doon, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. I want to suffer with Him, sharing in His death, so that one way or another, I will experience the resurrection from the dead. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Tingnan niyo yung konteksto na sinasabi ni Paul na bawal yung complacency. Why? Ang kasabi ni Paul, I want to know Christ. Gusto kong makilala si Kristo. Gusto kong maranasan yung kapangyarihan ng kanyang resurrection. So, yun ang gusto ni Paul na maranasan, mga kapatid, no? That's why, sabi niya, there's a danger of complacency. What to do to battle complacency? Paano bang gagawin natin para yung complacency o yung pagiging kontento ay maiwasan natin? Number 1, mindful reflection. Ibig sabihin ng mindful reflection, take a moment each day to reflect on your choices and actions, aligning them with God's principles. Isipin mo, mag-reflect ka. Yung mga ginagawa mo, yung mga desisyon, yung mga aksyon na ginagawa mo, ito ba'y naaayon sa prinsipyo ng Diyos? Pangalawa, meaningful goals. Identify meaningful goals in your spiritual journey and work towards them, like growing closer to God or helping others. Ibig sabihin ng meaningful goals, yung bang makabuluhan na layunin. Meron ka bang mga makabuluhan na layunin na ito'y nagtutulak sa iyo para mas lumapit ka, mas mapalapit ka sa Panginoon? Naunawaan po natin. Pangatlo, motivated action. Pag sinabi nating motivated action, yung bang, do you approach your tasks and activities with enthusiasm and dedication, knowing that your efforts are ultimately for God? Ibig sabihin, yung bang ginagawa mo, yung action na ginagawa mo, ito ba'y talagang maganda, maayos? Are you giving your 100% doon sa mga ginagawa mo? Or makaraos na lang? Always mark your work with excellence. Naunawaan po natin, kapag ka may ibinigay sa yung task, may ibinigay na assignment sa iyo, gawin mo naman yung best mo. Pangalawa, devotion to Christ. Ang sabi dun sa verse 12, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus has purposed for me. So, para sinasabi dito, I press on. Ano sa Tagalog ng press on? I press on. Nagsusumikap ako na marating ko yung maabot ko yung plano ng Diyos, yung layunin ng Diyos para sa akin. I press on. Pag sinabing I press on, hindi ba parang strive, nagsusumikap, nagpupumilit, di ba? Naunawaan ninyo? Iba sarado na yung pinto, talaga nagpupumilit ka pa. Sabi, buksan niyo ako! Buksan niyo to! Papasok ako! Para sabihin na, wala na, ubos na. Wala ka na sa listahan. Sabihin, hindi! Isama niyo ako! You are pressing on. Nagsusumikap ka, nagpupumilit ka, nagmamakaawa ka. Yun ang ibig sabihin nito, I press on. Kumbaga, naunawaan po ninyo, yung talagang, alam niyo ba yan, nagsusumikap ka talaga. Pinipilit mo na makuha yung gusto mo. So, what are the common distractions in your daily walk with God? Kasi nito, ni Paul, nagsusumikap ako, nagpupumilit ako, na mapalapit ako kay Kristo. Nagpupumilit ako, na makuha ko yung layunin ng Diyos para sa akin. Okay? So, what are the common distractions or yung pumipigil para marating natin yung layunin ng Diyos para sa atin? Number 1 is work. Work. Ibig sabihin, para sa lahat nito, ito tama-tama, ang daming bakanting upuan. Yung iba, hindi umattend dahil sa work. Ipinagpapalit si Lord sa work. Ito mga kapatid, tandaan niyo po ito ang blessing galing sa Diyos. If the blessing comes from God, then God can also withhold that blessing from you. Kung ang blessing galing sa Diyos, di ang Diyos na nang pwedeng bumawi nito. Ngayon, kung sakali na ikaw, pinagpapalit mo si Lord sa work, hindi ba pwedeng bawian ka ni Lord ng work? Yung sinasabi mo na pinagkakakitaan mo,
Pwedeng bawiin ni Lord sa lahat yan eh. Pastor, pasensya na, daming overtime, Pastor. Sayang naman yung kikitain ko. Pero nakakalimutan mo, sa Diyos galing yung kinikita mo na yan eh. Meron kang Lunes hanggang Sabado para gawin lahat yan. Pwede kang pakitain ni Lord ng Lunes hanggang Sabado. Yung linggo nakikitain mo, pwedeng doblehin ni Lord from Monday to Saturday eh. Naunawaan po ninyo? Yan ang problema sa marami. That's why yung iba hindi talaga maabot yung layunin ng galing sa Diyos. Pangalawa is wealth. Kayamanan. Kayamanan. Mas minamahal yung kayamanan kaysa sa Panginoon. Wealth is more important to them than God. Let us remember in 1 Timothy chapter 6 verse 10 that the love of money is the root of all evils. Ang pagmamahal sa kayamanan, not money itself, but the love of money is the root of all evils. Kapag ikaw nagmahal ka sa pera, paiikutin ka niyan. Ilalayo ka niyan sa Diyos. Pangatlo is worries. Worries, ang daming worries, anxieties. Okay? Kapag hinayaan mo yung mga worries, anxieties na maghari sa iyo, ilalayo ka niyan sa Diyos. Kapag ikaw, champion warrior ka, ang faith mo nasaan? Nasa Diyos o nasa problema? Nasa problema. Kasi champion warrior ka eh. Pinaliliit mo ang Diyos sa harap ng problema mo. Dahil pinaliliit mo ang Diyos sa harap ng problema mo, nalalayo ka sa Diyos. Lagi mo lang iniisip problema. Nasaan ang Diyos? Nakakalimutan mo na ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa, na yung problema mo, kasing liit lang ng butil ng buhangin sa dagat. Pang-apat, worldliness. Eto, mabigat to, worldliness, kasalanan. Yung iba talagang pinagpapalit si Lord sa bisyo. Pinagpapalit ang Diyos sa mga kasalanan. At mabigat talaga yan. Ipinagpapalit ang Diyos sa kalaswaan. Ipinagpapalit ang Diyos sa mga materialismo. That's the problem. Kaya napapalayo tayo sa Diyos eh. Maraming tao, mas minamahal yung mga kasalanan at mga bisyo kaysa sa Panginoon. Mas mahal mo yung mga barkada mo na makamundo kaysa sa Panginoon. Masakit yun. So, life action. Identify your number one distraction to devotion to Christ and deal with it. Ano ba yung number one distraction mo dito? Piliin mo dito sa apat na to. What are the four among these four, what is the number one distraction of your in your devotion to Christ? Work ba? Work? Pinagpapalit mo ba si Lord sa work? Pinagpapalit mo ba si Lord sa wealth? Pinagpapalit mo ba si Lord sa worries? Pinagpapalit mo ba si Lord sa worldliness? Now, identify, huwag kang denial king, ha? So, hindi, identify, ano ba talaga ang number one distraction mo? And then you deal with it. Ibig sabihin, tapusin mo. Naunawaan natin mga kapatid. Tuldukan mo yan. Kasi hindi ka lalago talaga sa faith. Hindi mo mararating yung goal. Okay? Pangatlo, determination to reach the goal. Ang sabi sa verse 13, Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sinasabi nito ni Paul, okay, una is dissatisfaction. Okay? Dissatisfaction, sabihin yung bang hindi ka kontento sa nangyayari sa'yo. Gusto mo pa, you want to level up. Pangalawa is yung devotion to Christ. You need to be devoted to the Lord. Nakafocus ka sa Panginoon. Pangatlo, determination to reach the goal. Listen, tingnan niyo po mga kapatid, makinig po kayo. Maaring meron kang dissatisfaction. You want to level up. Meron kang devotion to Christ. Talagang mahal mo si Lord, talagang nagsusumikap ka makilala ang Panginoon, magsusumikap ka na lalong mapalapit sa Panginoon. Pero yung pangatlo, kung wala ka nitong pangatlo na to, you will not reach the goal. Ano ba yung determination sa Tagalog? Determinasyon, no? Hirap Tagalogin. Determinasyon. Ibig sabihin, pag sinabing determinado ka, determined, talagang gagawin mo lahat, di ba?
Gagawin mo lahat para makuha mo yung goal mo sa buhay. Determined. Ibig sabihin, sabi dito ni Paul, brothers, I do not consider myself yet to have taken all of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So, paano ba tayo magiging determined to reach the goal? 3 R's. Number 1, relinquishing the past. Ibig sabihin ng relinquish, itabi mo, itaboy mo, kalimutan mo, iwaksi mo. Relinquish the past. Ano yung past na yon? Regrets. In 2023, marami tayong regrets. Di ba? Marami tayong disappointments. Marami akong disappointments, marami akong regrets noong 2023. Pero, ang sabi ni Paul, forgetting what is behind. Forgetting, kalimutan mo na. Pero ibig sabihin ng forgetting dito, hindi ito ibig sabihin yung parang computer, delete, erase. Hindi po. Ibig sabihin ng forgetting what is behind, do not be affected of what happened in the past as you live in the present and moving forward towards the future. Huwag mong hayaan, listen, huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng mga pangit na nakalipas. Hindi, kasi imposibleng makalimutan mo yan eh. Imposible. Lagi mong maaalala yan. Ako lagi ko naaalala yung mga kasalanan ko. Kahit na 20 years ago, nakakaalala ko pa rin yan. Pero ang sabi dito, forgetting what is behind. Huwag mong hayaan na maapektuhan ka ng mga kapangitan na nangyari sa iyo nung nakalipas na panahon. Forgetting what is behind, but straining forward toward what is ahead. Letting go of the past. Let go of the past. Pangalawa, refocusing on the present. The purpose of God. You refocus on the present or refocus on the purpose of God for your life. Naunawaan natin mga kapatid. Refocus on the purpose of God. Aim for spiritual growth. Pangatlo, renewing hope for the future. That is the vision. Get the vision of God. Focus on your God-given destiny. Ano ba ang destiny ni Lord sa iyo? Ano ba ang pangarap ni Lord sa iyo? Ano ba ang vision ni Lord sa iyo? Renew that hope. Kumbaga, balikan mo 20 years ago, 10 years ago, 5 years ago. Ito yung binigay sa akin ni Lord na vision eh. Balikan mo yan. Renew the hope for the future. Go back to the vision. Go back to the original destiny. Go back to the original vision that God has given to you. Naunawaan natin mga kapatid. If we will analyze Philippians 3:12-14, ang sabi dito, basahin natin, not that I have already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus has purpose for me. Basahin natin. 1, 2, 3. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. If we will analyze some of the important words here, sabi doon, I press on. Okay? I press on. Ibig sabihin, nagsusumikap ako, pinipilit ko na maabot yung layunin ng Diyos para sa akin. Layunin ni Kristo. Ang sabi yan, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Listen, 30 years na si Paul na born-again Christian. 30 years na si Paul na nagbimisyon kung saan-saan. Nung sinulat niya yung Book of Philippians. So, ibig sabihin, 30 years na siyang na strong Christian. Halimbawa ako, na born again ako 1983. And then, 2023 na ngayon. So, ibig sabihin, 40 years na akong Christian. 1992 nung nagpastor ako. So, ibig sabihin, ang tagal ko nang nagpapastor. So, pero ang sabi ni Paul dito, after 30 years, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Hindi ko pa talaga, I cannot say na I have arrived. Parang gano'n. Hindi sinasabi ni Paul na, okay na yan. Na-reach ko na yung pinnacle. Na-reach ko na yung ultimate goal. Na I have arrived. Kumbaga, parang sinasabi ni Paul,
naabot ko na yan. Hindi ganon. Kasi sinabi ni Paul, hindi ko pa nararating yun. Kaya ako nagsusumika pa rin ako. I'm still struggling to reach the goal that God has given to me. So, this is an example of humility on the part of Paul. Ang sabi na, one thing I do. One thing I do. Ibig sabihin ni Paul, may focus ako eh. Nagko-concentrate ako doon sa layunin ng Diyos para sa akin eh. One thing I do. Yung iba kasi, many things I do. Kaya nga, sabog-sabog yung iba eh. Pero ito si Paul, sabi niya, one thing I do. I have focus. Forgetting what is behind. Kinakalimutan ko yung mga pangit na nakalipas. I am not affected anymore by those bad things that happened to me, but instead, I'm straining toward what is ahead. Pinipilit kong lumakad, tumakbo. Ito yung mga runners. Meron bang runner na tumakbo ng nakatalikod? Wala. Kasi pag ginawa mo yan, sigurado matatalisod ka. Ay sinasabi ni Paul, I'm forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Hindi ako tumatakbo na nakatalikod. Ito pa isa, yung mga runner, kapag ka tumatakbo yan, ito nakakita ka na kayo ng competition ng running. Meron bang mga runner na palingon-lingon habang tumatakbo? Wala Ang focus nila doon sa finish line. Wala silang pakialam kung yung mga kalaban nila ay malapit o malayo sa likod. Naunawaan po niyo kasi narinig ko yan sa isang coach. Ang sabi niya doon sa kanyang tinitrain, huwag kang lilingon sa likod pag tumakbo ka. Ang tingin mo sa harap. Ang tingin mo doon sa goal. Huwag kang lilingon. Kasi pag lumingon ka, mababawasan ng 1 second, 2 seconds yung speed mo. Naunawaan. Kaya sabi dito, I strain toward what is ahead. Nakatingin ako doon sa goal. I press on toward the goal to win the prize. Nagsusumikap ako, maabot ko yung layunin ng Diyos para sa akin. The goal and the prize. The ultimate goal is to be like Christ. And the prize is to see Christ face to face and to receive heavenly rewards. Okay? Ang goal natin, to be like Christ. Kaya, mangyayari yan kapag nasa langit na tayo. Hindi mangyayari yan sa lupa. Kaya nga habang panahon, listen, no? Our goal is to be like Christ. That is our never-ending goal. But the prize, when we reach that goal in heaven, the prize is to see Christ face to face and to receive heavenly rewards. Listen to this, tandaan po ninyo. Hindi ba kapag ka sa running, sa race, kapag ka na-reach mo na yung goal, o naging number 1, number 2, number 3, meron kang medal, di ba? Silver, gold, or bronze, di ba? Pagdating sa langit, mga kapatid, tayo, ang kagandahan nito, yung mga takbuhin natin, kung sino yung makareach sa finish line, panalo. Lahat na makakarating sa finish line, panalo. Hindi tayo nag-uunahan. Naunawahan po ninyo, lahat ng anak ng Diyos, pag na-reach natin, ang goal natin is to reach the finish line. Hindi yung to run ahead of everybody else. Kasi kapag na-reach mo na yung finish line, merong rewards na naghihintay sa'yo. Kaya kahit gaano kakabagal, ang mahalaga, ma-reach mo yung finish line na binigay sa'yo ni Lord. Kasi hindi tayo pare-pareho ng bilis sa pagtakbo. Meron talagang taong mabagal. Meron taong mabilis. Merong mabilis-bilis. Pero ang mahalaga, taon-taon na ginagawa ng Diyos sa buhay mo, umaabante ka. Hindi yung bang after 10 years, andyan ka pa rin. Ano ka ba? After 10 years, dapat nandun ka na eh. Pero bakit nandyan ka pa rin? 10 years na ang nakalipas. Naunahan ka na ng mga bagong baptize, kababaptize lang nung June, nagtuturo na ng life group. Ikaw 10 years ago ka nang uma-attend dito, andyan ka pa rin. Naunawaan natin mga kapatid. So, the prize is to see Christ face to face and to receive heavenly rewards. May mga rewards tayo pagdating sa langit. Okay. What are my goals in life for the church? Ito, sinulat ko to as my personal application. Una, in 2024, 100 leaders and 1,000 worshipers. Yan ang inilagay ng Diyos sa puso ko. In 2030, to have 50 million pesos to build a 2,000 seating capacity worship center. Naisip ko, posible kaya ito? Posible. Kung si Pastor Al, binigyan ni Lord ng 30 million 2015 para maipatayo yung Crossworld Central. Imposible ba na bigyan ako ni Lord ng 50 million sa 2030? Walang imposible sa Diyos. Siya ang may hawak ng langit at lupa. 2034, to have published at least 7 books.
And 2036, when I reach my 70th year, to have 10,000 disciples and 10 daughter churches. So that is my personal goal for our church. Now, in life application, una, pressing on despite challenges. Ibig sabihin, magpatuloy ka. Keep on reaching the goal that God has given to you despite all the challenges, despite all the trials, despite all the temptations, despite all the troubles. Mga kapatid, tandaan nyo po, mapalad tayo dahil we are not living in communist countries. May mga kapatid tayo that are living in China, in Iran, in communist and Muslim countries. They are persecuted because of their faith. Unlike in the Philippines, we are not persecuted when you share the word of God. We have the freedom in this world to share the gospel. And we are protected by our government. If somebody will hurt us when we share the gospel. Unlike in Muslim countries, unlike in communist countries. Nakakalungkot, no? Pero alam po ninyo, the fastest growing churches in the world are in Iran and in China, in spite of the persecutions that they suffer there. So, you press on despite of the challenges. Hindi yung maliliit na bagay, nagpapatisod ka. Maliliit na bagay, parang nagpapadala ka sa gawa ng demonyo. Maliliit na bagay, hinahayaan mo maghari at demonyo sa iyo. Pangalawa, prayerful endurance. Ibig sabihin, you want to endure, you pray. Pray harder. Because it's only when you pray harder that you will be able to endure that journey towards your goal. Malalangin kayo. Keep on praying. Keep on praying. Huwag mong ipagpalit yung prayer time mo. Ipaglaban mo yung prayer time mo. Because only in your prayers that you will have the victory to run towards your goal. Pangatlo, the pursuit of the heavenly prize as the ultimate goal. Ibig sabihin, yung pursuit. Ano ibig sabihin ng pursuit? Paghabol. Yung paghabol mo sa heavenly prize, that is the ultimate goal. The ultimate goal in life is to pursue the heavenly goals, the heavenly prize that God has given to us. Now, question, who or what do you pursue in life? Sino ba yung hinahabol mo sa buhay? O ano ba yung hinahabol mo sa buhay? Tandaan natin ito, your pursuits in life determine who you really are in the sight of God. Tagalogin natin. Ang mga bagay na hinahabol mo sa buhay ang nagtatakda kung sino ka talaga sa harapan ng Diyos. Ano ba yung mga bagay na hinahabol mo? Ano ba yung mga bagay na pinahahalagahan mo na talaga sinisikap mong maabot? Ito ang nagtatakda kung sino ka talaga sa harapan ng Diyos. In conclusion, mga kapatid, let us have a holy dissatisfaction in our spiritual life. Get out of complacency and mediocrity. Pag sinabing mediocrity, yung bang, walang hanggang dyan lang. Get out of your comfort zones and do something extraordinary for the Lord in 2024. Be devoted to Christ by leveling up in pursuing Him in your daily devotions. Prayer and Bible meditation. Mag-level up ka. Mag-level up ka sa paghabol sa Panginoon. Mag-devotion ka. Hindi yung you are taking for granted yung devotional time with God. Ang dami mong panahon sa gawaing bahay. Ang daming panahon sa panonood ng TV, sa pagne-Netflix, o ang dami mong panahon sa maraming bagay. Walang masama dyan. Tama lang yan. Pero sana, may panahon ka rin kay Lord. Be determined to reach the goals that the Lord has set for you. Strain forward with the help of the Holy Spirit to get the prize at the end of your spiritual journey. May mga disappointments tayo noong 2023, victories and joys. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang daming tagumpay, maraming pagbagsak, maraming tawa, maraming luha. Kung ano man yung mga disappointments natin noong 2024, let us look hopefully towards, at noong 2023, let us look towards 2024 with hope in our hearts. Kung ano man yung mga hindi mo nakamit noong 2023, in 2024, you tell God, Lord, help me. Tulungan niyo po ako. Yung mga pagkukulang ko noong 2023, Lord, tulungan niyo ako mapunuan ko ngayong 2024.
Help me, O God, to have my breakthrough in 2024. Tulungan niyo ako makabawi, Lord, ngayong 2024. Help me, God, to look at the prize, to look at the goal, to look at the finish line. Help me to reach the finish line. Let us pray.